Nagplano ang Ukraine na kuyugin ang mga paliparan sa Moscow gamit ang mga drone na ginagabayan ng AI. Na yan ay isang balitang karapat-dapat sa headline. Pinag-uusapan mo ang tungkol sa pagsusugal at mahirap mag-isip ng isang mas malaki at kapanipaniwalang sugal kaysa rito. At gayunpaman, mas nagiging interesante pa ang kwentong ito. Saan nanggaling ang plano, bakit umano ito kinansela, at kung pwede tayong magpaka-konspirasyonista sandali, bakit maaring bahagi lang ito ng mas malaking plano? Kaya ngayon, tatalakayin natin ang mga detalye ng plano, tatanungin kung magiging epektibo ba ito, at hiwalay na tatanungin kung maganda ba talaga ang ideyang ito. Siyasatin natin kung ano ang maaring sabihin nito tungkol sa ilang mga kamakailang intriga sa palasyo sa Kyiv at mag-isip-isip kung maaari pa rin nating makita ang ganitong operasyon sa hinaharap. Pero magsimula tayo sa kung ano ang alam natin tungkol sa di umano'y plano. Ang target ay ang mga paliparan ng Rusya, lalo na ang mga nasa paligid ng lungsod ng Moscow. Kukuyugin ng Ukraine ang mga ito gamit ang maliliit na drone, mas malaki kaysa sa mga quadcopter na ginamit noong Operation Spiderweb, pero mas maliit pa rin kaysa sa mga karaniwang ginagamit sa mga kampanya laban sa lohistika, mga oil refinery at mga kampanya ng ligaw na berries. Bibiyahe ang mga ito mula Ukraine, tatabunan ang mga depensa sa impapawid ng Russia at bubumbahin ang lahat ng makita. Ang proyekto ay binigyan ng codename na M&Ms na sumasalamin sa dami at laki ng mga drone. Ang pangunahing layunin dito ay gawing imposible ang paglipad ng mga eroplano sa paligid ng Russia at lampasan pa ang mga naunang abala sa air traffic control o pansamantalang no-fly zones na ipinataw upang tulungan ang anti-aircraft fire ng militar ng Russia. Tulad ng alam nating lahat, dahil sa mga kamakailang banta sa pandaigdigang pagpapadala, kailangan ng insurance ang mga industriyang nangangailangan ng malaking kapital upang makapag-operate. Kapag nagsimulang maging target ng mga bomba ang mga eroplano, ang mga kumpanya ng insurance ay nagsisimulang bawiin ang kanilang mga pulisya o kaya naman, hindi naman talaga sakop ng mga pulisya ang isang aksyong pandigma. Sa alinmang kaso, pinoprotektahan ng mga airline ang kanilang mga puhunan sa pamamagitan ng paglilipat ng mga eroplano papuntang silangan. O sa kaso ng mga international na airline, basta na lang nilang iniiwan ang bansa ng tuluyan. Ang huling bahaging ito ay partikular na iniisip ng mga tagaplano ng digmaan ng Ukraine na gustong kumbinsihin ang Turkish Airways at Emirates na hindi ang Russia ang pinakamagandang lugar para magnegosyo. Bagamat ilang buwang pagpaplano ang inilaan para sa operasyon, ito ay naisantabi ng si dating Ministro ng Depensa Mikhailo Fedorov ay de facto na natanggal sa kanyang posisyon noong Hulyo. At kung tatanungin mo ang Ukraine tungkol dito, itatanggi nila na may plano silang ganoong operasyon. Mula rito, marami pa tayong iba't ibang aspeto ng operasyon na tatalakayin. Pero magsimula tayo sa pinakapangunahing tanong, epektibo kaya ito? At sa tingin ko, ang dapat maging tema rito ay pag-iingat. Magiging malaking balita ba ito sa buong mundo? Oo. Maaari nating ipagpalagay na ang war media ay may mapagpipiestahan na naman noong araw na yon, katulad ng nangyari pagkatapos ng Spiderweb. Magdudulot ba ito ng matinding kaguluhan sa ekonomiya? Oo, sigurado. Paumanhin sa paghahambing na ito, pero may dahilan kung bakit sina Bin Laden at ang kanyang grupo ay sobrang nakatutok sa aviation. Ang mga paliparan ay mga sentro ng ekonomiya kung saan umaasa ang iba't ibang industriya mula negosyo hanggang turismo para gumana ng maayos. Ang pagsira sa industriya ay para nagpaparami ng dalamhati. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy nilang tinatarget ang industriya ng abyasyon kahit pasunod-sunod ang mga bagong seguridad. Maliban sa mga puntong yon, hindi ako sigurado sa pakinabang dito. Ang paunang ulat tungkol sa umano'y operasyon ay nagsimula sa mas maaga ngayong taon, lumapit ang mga opisyal ng Ukraine kay Pangulong Volodymyr Zelensky na may dalang isang mapanganib na bagong plano para tapusin ang digmaan laban sa Russia. Ngayon, hindi ko alam kung ito ba talaga ang mga salitang pinili ng may akda o kung ito ang naging pagtatasa ng mga opisyal na nagbunyag ng impormasyon. Sa alinmang kaso, kailangan nating alisin ang karaniwang paniniwala na may isang simpleng paraan lang para matapos ang digmaan. Maliban na lang kung ang plano ay talagang wawasakin ng kalabang militar o patatalsikin ang pamunuan ng kalaban at masisiguro na ang susunod na leader na mauupo ay pauwiin ang mga tropa. Hindi ganon gumagana ito. Nagbibigay ng kalamangan ang mga operasyon. Binabago nila ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga panig at binabago ang inaasahang gastos ng pagpapatuloy. Pero kung magdudulot ba sila ng pagtatapos ng digmaan ay nakadepende sa komplikadong ugnayan sa pagitan ng mga hadlang sa negosasyon. Ang kalamangan ay sapat ng dahilan para bigyang katwiran ang operasyon. Kaya't hayaan na nating doon na lang ang pagbubunyag ng operasyon dahil sapat na iyon para ipakitang mahalaga ito. Gayunpaman sa tingin ko, dapat tayong magkaroon ng makatotohanang mga inaasahan tungkol sa magiging epekto nito mula sa pananaw ng kalamangan at mga sagabal sa negosasyon. Kaya ayon sa teorya, ang pag-abala sa mga paliparan ay magpapagalit sa mga oligarko ng bansa na pagkatapos ay lalapit kay Putin at pipilitin siyang pag-isipang muli ang pagpapatuloy ng digmaan.
Sige, ayos lang, magagalit na ang mga oligarko. Ang mga paliparan, lalo na sa Rusya, ay mas pinaglilingkuran ang mga nasa mataas na antas ng lipunan. Pero hindi naman ibig sabihin na tuwang-tuwa na agad ang mga nasa mataas na antas ng lipunan tungkol sa digmaang ito simula pa lang. Sabayan mo ako, ang pananakop ay isang paglilipat ng yaman mula sa mga oligarko papunta sa uring manggagawa ng Rusya para sa isang proyektong pagpapasikat ni Putin. At maaring pumayag sila noon, pero dito na tayo maglalagay ng hangganan. Gayunpaman, mukhang hindi naman ang mga oligarko ang bahagi ng Rusya na kailangang baguhin ang pananaw tungkol sa digmaan. Kung ang uring manggagawa ay nakikinabang sa digmaan, ang pagpapahirap sa kanila ang paraan para makabuo ng mas malaking koalisyon laban kay Putin. Ang pag-abala sa mga supply chain ng mga gasolinahan at pagsabog ng mga pasilidad ng Wildberries ay magkakaroon ng mas malaking epekto kaysa sa pag-atake sa abyasyon. Maliban sa mga paalalang yon, hindi ko pa rin nailahad ng argumento na masamang ideya ang M&Ms. Magandang ideya ang lumika ng pangkalahatang kaguluhang pang-ekonomiya sa loob ng Rusya kahit na hindi nito ginagarantiyahan ang pagtatapos ng digmaan. Pero may ilang malalaking panganib na maaring kaakibat nito. Isa sa mga diskarte sa operasyon ay ang pagpapasapul ng lahat ng maliliit na drone sa kanilang mga itinakdang target. Hindi ito simpleng gawain, lalo na kung ang mas maliliit na drone ay nangangahulugan ng mas maliliit na pagsabog. Sa target na gaya ng bodega ng Wildberries, may GPS coordinates na iniisip ang Ukraine at alam nila kung ano ang itsura ng bodega pati na rin ang daan papunta rito batay sa mga larawan mula sa satellite. Kaya ipadadala mo ang iyong mga drone. Kung makaiwas sila sa GPS jamming, maganda. Kung hindi, malamang may AI targeting sila sa loob na gagawin ang lahat para tapusin ang misyon. Mas komplikado ang sitwasyon sa paliparan. Kung ang gusto mo lang gawin ay sirain ang concourse, pwede mong sundan ang template na yon nang walang problema. Dalawang problema nga lang. Una, hindi nasusunog ang mga concourse. Kung tamaan mo ang isang oil refinery o bodega na puno ng mga karton na kahon, parang kusa ng nagliliyab ang target. Kung tamaan mo ang isang concourse, baka makapinsala ka lang ng ari-arian. Hindi na ito lalampas pa doon. Mas lalo pang lumalala ang sitwasyon dahil hindi naman kailangan ng maayos na concourse para gumana ang isang paliparan. Hindi mo talaga napipilayan ang target. Oo, nagpapadala ka ng mensahe, pero kahit sino na ayaw makinig sa mensaheng yon ay maaari pa ring lumipad kung kailan nila gusto. Dahil dito, gugustuhin ng Ukraine na tamaan mismo ang mga eroplano. Hindi kayang ayusin ng Rusya ang problemang iyon sa pamamagitan lang ng pagpapalipad ng mas maraming eroplano dahil mas lalala pa nito ang usapin ng insurance marahil mas masahol pa kaysa kung tinamaan mo lang ang concourse. Gayunpaman, ang pagtutok sa mga eroplano ay nagdadagdag ng panibagong antas ng komplikasyon dahil hindi sila nakapirming GPS coordinates. Ang solusyon dito ay ang paggamit ng autonomong AI sa pagtarget. Alam ng mga AI system kung ano ang itsura ng mga eroplano, kaya kapag nakarating sila sa paliparan, magsisimula silang maghanap ng mga target at sasabog kapag may natukoy na target. Dito naman tayo humaharap sa pangalawang pangunahing problema sa estratehiya. Mga sibilyang paliparan ito, kaya siguradong may mga sibilyan na naglalakad-lakad doon. Kung tatamaan ng concourse, malamang ay magkakaroon ng ilang sibilyang biktima, pero malamang ay kaunti lang dahil ang gusali ang sasalo ng lakas ng pagsabog. Ibang usapan naman ang mga eroplano. Hindi sila gawa sa konkreto at puno pa sila ng jet fuel. Kung tamaan mo ang isang eroplano na puno ng mga pasahero, hindi lahat ay makakalabas mula sa masikip na espasyo. Ang paraan para mabawasan ang panganib na yon ay sa pamamagitan ng pagmamasid sa eroplano at pagtingin kung may mga palatandaan na may mga pasahero sa loob kumpara sa kung nakaparada lang ito sa bakanteng tarmac. Iyan ay isang simpleng problema para sa atin bilang mga tao. Pero sa puntong ito, ang Ukraine ay aasa na sa mga autonomong sistema para gumawa ng desisyon kung sino ang papatayin. Iyan ay isang bagay na hindi pa nangyayari sa digmaan sa ganitong antas. Bilang isang side comment dito at isang bagay na babalikan natin ng hindi direkta sa dulo ng video na ito habang tinatalakay natin ang posibilidad na isagawa pa rin ng Ukraine ang operasyong ito. Ang pinakamadaling solusyon sa problemang ito ay gamitin ang Starlink para makipag-ugnayan sa mga drone. Mapapanatili na tong may taong nakabantay sa buong proseso ng kill chain. Tulad ng alam mo, tutol si Elon Musk na gamitin ang Starlink sa digmaan sa ganitong paraan. Kaya mukhang hindi ito isang opsyon sa kasalukuyan. Pero isipin mo na lang kung itutuloy pa rin ito ng Ukraine. Kung ganon, magkakaroon ka ng sitwasyon kung saan lahat ng panig ay sasang-ayon na mas mabuti kung may tao na nagbabantay sa buong proseso. O sa tingin ko, mas gugustuhin ni na Kyiv, Kremlin at Musk na masira ang mga eroplanong walang laman kaysa sa mga eroplanong puno ng tao. Pero kung mahigpit na ipapatupad ni Musk ang patakarang yon, maaaring makita natin na ang artificial intelligence na ang gagawa ng desisyong yon sa halip. Dayunpaman, hindi yon ang kasalukuyang plano. Ayon sa ulat, nagpahayag ng pag-aalinlangan si Zelensky tungkol sa pagpapatuloy ng operasyon dahil sa panganib sa mga sibilyan.
Para maging malinaw, ipinakita ng Ukraine ang kahandaang isapanganib ang mga sibilyan kapag sapat na kalaki ang halaga ng target. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy ang mga pag-atake sa Wildberry. Iba ito pagdating sa pakinabang ng tagumpay at sa dami ng mga sibilyang nalalagay sa panganib. Mukha rin itong malaking panganib na suungin, lalo na't naghahanap ang Kremlin ng dahilan para magsimula ng panibagong yugto ng mobilisasyon. Kung maari kong ihambing muli, sa Setyembre 11, isa sa maraming dahilan kung bakit hindi nagustuhan si Bin Laden ng iba ay dahil sa mga pag-atake, 372 na hindi Amerikano mula sa 102 iba't ibang bansa ang napatay. Kabilang dito, kapansin-pansin, ang isang Ruso at isang Ukrainyano. Sa madaling salita, kung magsisimula kang pumatay ng mga tao sa isang paliparan, napakahirap na ang mga biktima ay puro Ruso lang. Bilang panghuling, dagdag na kaisipan sa puntong ito, ang lohika na aking inilarawan ay usapin ng praktikal na estratehiya. Marami sa mga komentaryo na nakita ko mula sa mga kanduraning hanay matapos ang paglabas ng ulat ay tungkol sa kung paano ang ganitong pag-atake ay lalabag sa iba't ibang batas ng digmaan. Sa tingin ko, mahalagang tingnan ito mula sa pananaw ng mga Ukrainyano. Lumampas na ang bansa sa puntong iniintindi pa nila kung ano ang iniisip ng isang kanluraning abogado na nakaupo sa kanyang toreng garing ng batas tungkol sa sitwasyon. Ilang taon na ang lumipas mula nang magkaroon ng mga flight ng sibilyan sa loob ng Ukraina at ganito na ang itsura ng ilan sa kanilang mga paliparan. Kung magiging positibo ang resulta ng operasyon, gagawin ito ng Ukraina. Ang mga praktikal na problema ang kumipigil sa Ukraina na isakatuparan ng estratehiya kahit sa ngayon. Sa pagpapatuloy, hinala ko na maaring magbigay ng bagong liwanag ang ulat tungkol sa mga intriga sa kapangyarihan sa Kyiv noong Hulyo. Wala akong maisip na tao na biglang bumaligtad laban sa kanya ang opinyon ng publiko nang kasing bilis ng nakita natin kay dating Ministro ng Depensa Mikhailo Fedorov. Hindi na nakapagtataka kung paano siya sumikat. Ang taong ito ay malinaw na bihasa sa malikaing pag-iisip. Kung siyang namumuno sa Ukraine, hindi ako mauubusan ng mga kawili-wiling nilalaman sa channel na ito. Isipin mo lang ang lahat ng iyon. Ang mga pag-atake sa logistics sa Timog para pilayin ang Crimea, ang sistema ng puntos para bigyan ng mas maraming kagamitan ang mga unit ng Ukraina na sumisira ng mahahalagang target, malamang ang mga pag-atake ng Wildberry at nayon itong operasyon, bukod pa kung ito man ay magandang ideya o hindi. Nang de facto na tinanggal ni Zelensky siyan, parehong umalma ang opinyon ng publiko sa Ukraine at mga komentador sa kanluran. Mula sa pananaw na ito, gumawa si Zelensky ng katawa-tawang desisyon na kumampi sa mga lumang estratehiyang Soviet sa ilalim ni Syrskyi at ang pagtanggal kay Fedorov ay para protektahan ang tiwaling oligarkiya sa bansa. Baka maalala mo ang komentaryo ko tungkol sa paksa habang nangyayari yon. Hindi namin naintindihan ang lahat ng personal na dinamika na nangyayari at mas kapaki-pakinabang sa politika na ibunton ang sisi sa taong humihiling na magdagdag ng tao sa unahan. Gayunpaman, bilang mga tagalabas, hindi namin lubos na naunawaan ang mga kompromiso at makatwirang pananaw na dapat talagang bigyang prioridad ng Ukraine ang lakas tao sa unahan. Samantala, nagbigay si Fedorov ng hindi kinakailangang ultimatum kay Zelensky na tanggalin siya o si Syrskyi. Dahil sa paglalarawan ng sitwasyon, madali nating maintindihan kung bakit tinanggal ni Zelensky si Fedorov. Magaling sa malihaing pag-iisip? Oo. Magaling sa paggawa ng mga pampulitikang kalkulasyon? Hindi masyado. Para ipagpatuloy ang temang yan, dumako naman tayo sa nakaraang linggo. Ginawa ni Fedorov ang kanyang pampulitikang manyobra para sa kapangyarihan na nawagan na magsagawa ng eleksyon ang Ukraine na taliwas sa konstitusyon ng Ukraine. Dito, nagbago bigla ang opinyon ng publiko tungkol sa kanya. Ginawa ni Fedorov na tungkol sa kanya ang sitwasyon na parang hinahamon niya ang pagkapang-ulo ni Zelensky kahit hindi niya ito tahasang sinabi. Ang dahilan kung bakit ko ito binabanggit na yon ay dahil isa sa mga paliwanag kung bakit naantala ang operasyon sa paliparan ay dahil isinantabi rin si Fedorov. O kahit papaano, ganun ito ipinapakita. Pero kung papasok tayo sa mundo ng spekulasyon, posible na baliktad ang sanhi dito. Sa lahat ng kanyang pagiging malihain, si Fedorov ay isang taong gugustuhin mong mapasama sa iyong koponan, pero hindi malinaw kung naintindihan niya ang kanyang papel. Hindi porket iniisip mong matalino ang iyong plano ay ibig sabihin maganda na itong ideya. Siguradong ilalarawan ko ang operasyon sa paliparan bilang isang matalinong operasyon. Hindi ako sigurado kung maganda itong ideya dahil mas malawak ang usaping politikal dito kaysa sa maaaring handang siyasatin ng isang kalihim ng tanggulan. At muli, mukhang ang mga kalkulasyong politikal ang kahinaan ni Fyodorov. Muli, ito ay purong spekulasyon, pero maaari mong isipin na patuloy na iginigiit ni Fyodorov ang operasyon. Sinabihan siya ni Zelensky na bitawan na ito. Si Fyodorov, sa tila likas niyang katigasan ng ulo, tumanggi kaya tinanggal siya ni Zelensky.
Baka nga pati ang pag-leak ay mula mismo sa team ni Fyodorov para subukang pilitin si Zelensky na kumilos. Ayos, magandang paglipat yan dahil hindi ko iniisip na dapat nating tuluyang isara ang usapan tungkol sa operasyong ito. Nahihirapan ang Russia sa kanilang mga air defense. Magbubukas ito ng panibagong problema para sa Kremlin. Kailangan ng Ukraine ng paraan ng malampasan o kahit papaano ay mabawasan ng malaki ang problema sa mga sibilyang nadadamay. Pero kung magagawa nila iyon, malinaw na may silbi ang operasyon. Maaaring kabilang dito ang pagtanggal ng autonomous na pag-target. Ayan sa dumanay mga pagsubok ng Ukraine, hindi pa umaabot sa puntong sapat na maaasahan ng AI. Kaya marahil ay kahalintulad ito ng sitwasyon sa Operation Spiderweb kung saan may mga Russian SIM card sa mga drone na maaring tumawag pabalik sa mga Ukrainian na piloto. Naniniwala ako na ganito ang itsura ng mga SIM card sa Russia pero hindi ako eksperto sa paksang yon. Hindi rin ako eksperto pagdating sa paglutas ng mga ganitong problemang logistical kaya mas mabuting iwan na lang ang mga tanong na ito sa mga tagaplano ng digmaan sa Kyiv. Ang huling naisip ko dito ay isa sa mga paraan para mabawasan ang epekto ay ang ipaalam agad ang pag-atake at pilitin ang paglikas ng mga sibilyan nang hindi binibigyan ng sapat na oras para maprotektahan ang infrastruktura at mga eroplano. Anong naging epekto ng pagtagas? Ang isang level 1 na teorya ng sabuatan ay na talagang walang balak ang Ukraine na isagawa ang pag-atake dahil sa mga dahilan na tinalakay natin ngayon. Sinadya ng mga political operatives sa Kyiv na ilabas ang panukala upang subukang hikayatin ang mga internasyonal na kumpanya na kusang umatras. Pero ang isang level 2 na teorya ng sabuatan ay na maaari pa ring ituloy ang plano. Pagkatapos, maaring ituro ng mga kritiko ang ulat at sabihin na patuloy pa ring nag-operate ang mga airline na iyon kahit na hayagang kinilala ang problema. Kaya ano ang mga natutunan natin para sa araw na ito? Nagkaroon ng isang kawili-wiling panukala ang Ukraine na atakihin ng mga sibilyang paliparan ng Rusya. Sa ngayon, pinalampas muna ng Ukraine ang pagkakataon dahil sa takot na may masaktan na sibilyan. Pero walang kasiguraduhan na mananatili ang Ukraine sa pagtanggi na iyon sa hinaharap. Samantala, ang kabaliktaran ng hinaharap ay ang nakaraan at tinatalakay ng dalawang mahusay na librong ito ang mga nakaraang yugto kung paano nagsimula ang digmaang ito. Tingnan ang deskripsyon ng video para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga ito. At kung nagustuhan mo ang video natin na yon, paki-like, share at subscribe at magkikita tayo bukas. Ingat ka lagi!